Hapon sa inyong lahat at nagpapasalamat ako na pinaunlakan nyo yung aming imbitasyon na makipag-ugnayan ngayon. Alam nyo, magmula pa noong campaign namin nila Presidente ay talagang napakahalaga ng maging role ng mga SOCMED vloggers. Kaya maraming salamat sa inyo. Sec, bilang isa po sa talagang kasama ni Pangulong Bongbong Marcos last campaign at ngayon po na kayo ay nasa OPAPA. Sec, sa 2 taon na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ano po yung assessment nyo sa kanyang leadership? Napakagaling, napakaganda ng leadership ni Presidente Bongbong Marcos sa maikling panahon ng 1 taon at mahigit lamang dahil pangalawang taon na niya. Pero sa unang taon pa lamang ay naibangon na niya ang ating ekonomiya mula sa pagkakalugmok noong panahon ng pandemya. Napakabilis ng pagbangon natin. In fact, in just a matter of 2 years ay naibalik niya ang mga negosyo, naging masigla ang ating ekonomiya at sang-ayon sa report na itinalaga o inilabas ng Asian Development Bank ay nagkaroon tayo ng 5.7% na increase ng ating gross domestic product at ang mas mataas pa tayo ang naging GDP sa ibang mga bansa dito sa Asia. In fact, tayo yung pinakamataas itong nakaraang pag-data na nilabas ng Asian Development Bank. At nagkaroon tayo ng napakababa na inflation rate. Ngayon ay meron tayong 3.8 na inflation rate. Noong January ay 3.9. So pababa pa rin. At inaasahan na bababa pa yan dahil na nakontrol na ang presyo ng mga pangunahing mga public utilities kagaya ng kuryente. Hindi man na ito natin na ituluyang naibaba dahil sa maraming restrictions, maraming mga constraints Pero ang pinakamaganda naman doon ay hindi naman ito talagang sagad-sagad na tumaas, kaya nga bumaba ang ating inflation. At mapapatunayan din yan ng pagkakaroon natin ng mataas na employment rate. Pumatak na sa 96.1 yung ating employment rate, na samantalang noong panahon ng pandemya ay sumadsad talaga ito dahil na ang daming kumpanyang nagsara, ang daming mga Pilipino, milyon-milyon ang nawala ng trabaho dahil doon sa pandemya. Na ako naman ay sinisisi ko rin yun sa unreasonable lockdown policies of the Duterte administration, na para bang basta na lang maisipan nila lockdown na wala na sa lugar yung pagla-lockdown. Hindi na inisip yung kung paanong nawalan ng trabaho mga tao. While totoo nga na may mga ayuda, pero yung mga ayuda naman ay naging malaking problema natin ngayon dahil nasadlak naman tayo sa napakalaking utang. Ang utang ng Pilipinas noong before mag-pandemic ay 5.7 trillion pesos. Sa loob lamang ng yun ay 5.7 trillion na yan, ay magmula pa yon sa panahon ni Manuel Quezon hanggang sa panahon ni Noynoy Aquino. More than 70 years yan na yung utang ng Pilipinas ay 5.7 trillion. Sa idinagdag lamang na 6 na taon ni former President Duterte ay nagkaroon tayo ng utang na 14 trillion, more or less 14. Ang laki ng inangat ng ating utang, 142% ang inangat. Kasi dahil nga dyan sa walang humpay na mga ayuda-ayuda na para sa akin din naman ay questionable din, kasi marami rin tayong mga narinig na mga kwento, although hindi man natin patunay dahil napakahirap patunay, na marami naman ang pondo na nawala dahil na wala nang kontrol yung pagre-release ng pondo, ni-release sa mga local government, sa mga barangay, mga kung ano-ano pang mga pagre-release ng sistema na hindi talaga gaano nabantayan.
Kaya baon na baon tayo sa utang. In fact, tumaas ngayon ang ating utang ng 15 trillion, 15.1 kasi nung bumagsak ang pesos ng 58.68 ang exchange sa dollar, ay natural, lumaki yung ating utang. Ay yung interest pa lang yan ay malaki na, plus ginupo pa tayo nitong napakataas na exchange rate. Kaya ang nangyari ay nadagdagan pa yung ating pagkakautang. Sa ngayon ay nasa 15.4 trillion pesos na yung ating utang, external debts na tinatawag. Yan ang isa sa pinakamalaking problema ngayon ng Marcos administration, kung paanong magawa ng paraan itong tinatawag natin na financial stress. At natural, malaking stress talaga yan dahil sa halip na ang pera ay magamit ng buo para doon sa kapakanan ng taong bayan, yan ay napupunta pa sa debt service. Ngayon ay ang pangunahing advokasya ni Presidente Bongbong Marcos siyempre ay maiahon sa kahirapan ng ilan sa ating mga kababayan. At ang kagandahan naman ay sa loob lamang ng isang taon ay napababa natin ang poverty rate from 23.7% naging 22.4% na lang, na ang sang-ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority ay more or less mga 11 million Filipinos ang naiahon natin sa poverty threshold. At magandang sinyalis yan, lalo pat kagagaling natin sa isang pagkalugmok sa pandemya. At si Presidente Bongbong Marcos naman ay walang kapaguran sa tutupad ng kanyang pangako na maiahon ang ating ibang mga kababayan sa kahirapan. Sa katunayan yan ay kung makikita ninyo, just recently ay nag-announce ang Department of Agriculture na magbibigay sila ng 450 million na subsidy para doon sa mga fuel subsidy ng mga farmers at mga agricultural sector na gumagamit ng makinarya para doon sa kanilang mga gasolina, ng kanilang mga kagamitan. Yan ay napakalaking tulong yan sa ating mga farmers. At hindi lamang yan, magmula na umupo si Presidente Bongbong Marcos ay more or less ay more than 100 more or less ma-achieve na yung 170,000 individual titles na pinamimigay sa ating mga magsasaka na mga beneficiaries ng land reform. Kasama na rin yung Comprehensive Agrarian Land Reform. Ang kagandahan niyan, yung binigyan sila ng individual title, ay yung matatawag na nila, na-identify nila kung ano yung lupa na kanilang pag-aari. Kasi noong pinatupad ni Cory Aquino yung tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform, yung CARP, ay ginawa nilang collective ownership yung mga lupa eh. Yung sa isang malaking lupa, marami kayong may-ari. Hindi nyo naman tukoy kung saan yung party mo, kung saan yung party ng iba. So, ang nangyari, no, parang hindi ka talaga sisipagin na alagaan yung lupa dahil una-una, hindi mo alam kung saan yung lupa mo eh. Dahil common, you are owning the lands in common with other people. Napakahirap. Hindi ko nga maintindihan kung bakit naisipan nila yun. Samantalang, ano yan eh, it will negate motivation and inspiration for you to work. Kasi wala ka namang matatawag na pag-aari eh. Ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos niya, minadali niya na mabigyan ng mga individual titles. Para, siyempre kung ikaw man, pag-aari ko tong lupa nito, alagaan ko to, tataniman ko to, dahil ang aanihin ko dyan ay akin. Yon. At hindi lamang yun, malaking problema yung comprehensive na ownership. Dahil na, paano yung halimbawa, yung beneficiary?
yung may-ari ng, yung sinasabi nilang co-owner dun sa lupa. Paano kung maraming anak yun? Paano kung namatay siya? Di sino magmamana ng lupa? Unang-una, hindi naman determined yung lupa. Anong sasabihin ng mga anak na nagmana? Asan ba yung lupa namin dito? Natural, hindi naman masasagot. At merong mga hindi lamang isa o dalawang anak. Kung minsan meron pang apo, no? Yung magkakapatid, meron na ring anak. So paano mag-claim yun? Kaya napakapangit yung ginawa nilang common ownership. Ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos ay minadali niya na magkaroon tayo ng parcelization, no? Na nakaparcel na yung lupa para yung titulo mo nakatukoy. Yan. Maganda epekto niya dahil sisipagin ngayon yung ating mga magsasaka na alagaan yung lupa nila dahil kanila na yun eh. Di ba? At ang isa pang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos ay yung ipinasa niya yung New Agrarian Emancipation Act kung saan ang lahat ng pagkakautang ng ating mga beneficiaries ng land reform, binura lahat yung utang na yan. More than 50 billion pesos yung worth niya na ibinura na yung hindi na pinababayaran sa kanila. Kaya yung mga kinikita nila doon sa mga lupain nila ay pwede na nilang magamit na puhunan uli para doon sa kanilang mga susunod na pananim. Malaking tulong dyan si Speaker Martin Romualdez kasi si Speaker talaga ang nagtulak niyan sa Kongreso para maipasa yung New Agrarian Emancipation Act. Napakalaking, kung meron akong makikita na napakalaking achievement ng Congress ay itong New 10 Agrarian Emancipation Act. Dahil na binigyan natin ng panibagong pag-asa, binigyan natin ng panibagong buhay yung ating mga kapatid na magsasaka. At nakita nyo naman na ang ating Pangulo ay meron, yung issue lang palaging binabato sa kanya ay yung daw bigas, bakit daw na mahal pa rin. Pero palagi kong pinapaliwanag ito na yung presyo ng bigas ay hindi naman talaga kontrolado ng gobyerno dahil na nag-aangkat tayo ng bigas galing sa ibang bansa. Maswerte nga, mabuti nga tayo at napanatili natin o naipagpatuloy natin na nagbibigay ng supply sa atin yung mga bansa na kagaya ng Vietnam at yung Cambodia na nagbibigay nagpapaangkat sa atin ng bigas. Dahil maraming mga bansa din na ngayon ang ayaw mag-export dahil para sa kanila pangangailangan din. Ang El Nino ay isang problema ng buong mundo. Maraming mga bansa na bumaba din yung kanilang mga ani dahil nga sa yung tinatawag nating drought. So ibang bansa ay nagkontrol din ng pag-aangkat ng mga bigas. At mabuti na lamang at naka-meeting ni Presidente Bongbong Marcos ang Vietnam at ang Cambodia at yun ay napakiusapan na huwag putulin yung quota ng ating bigas para naman hindi maistorbo yung ating supplies. At yung local production naman ay gumaganda na dahil noong 2022 ay nagkaroon tayo ng either 2022 or 2023 ay nagkaroon ng karagdagang daan-daan libo din na tonelada ng bigas ng production. At sa ngayon ay napanatili natin ng ating Pilipinas ang number 8 o pang-8 tayo sa mga top rice producing countries sa buong mundo. Yun ang hindi alam ng mga kababayan natin na napanatili natin na pang-8 tayo sa top rice producing countries. Kaya hindi naman matatawag na talagang wala tayong pag-asa sa paggagawa o ng production ng palay and rice production kasi mataas din naman ang ating palay production.
Siguro lang ay dapat ay bigyan din ng pansin yung teknolohiya dahil merong mga probinsya na napaka-ideal na kanilang rice production. Kaya alam nyo ba yung Pangasinan? They have 220% rice production. Ibig sabihin, yung 100% ay napapakain nila yung buong probinsya nila. At yung another 120% ay nilalabas nila para sa kabuuang pangangailangan ng bansa. Kung kaya ng Pangasinan gawin yon, kaya din siguro ng ibang mga lugar. Nasa teknolohiya lang yon at saka yung sipag at syaga ng mga tao. Ang isa pang, kaya naman sa Pangasinan, they have a lower inflation rate than the national average. Lagi sila mga 0.2 ang difference. Kung kagaya nung January, ang inflation rate ng national ay 3.9. Aba, sila ay nasa 3.2 ang kanilang inflation rate. Mas mababa sila sa national average. Ganon din ang Pampanga. Ang Pampanga ay mataas din ang kanilang agricultural production ng more than doon sa pangangailangan mismo ng probinsya ng Pampanga. Kaya yung kanilang mga inaani ay naiko-contribute nila sa national stock. At maganda rin ang kanilang mga pamamaraan. Nagtataka nga ako, despite na nilugmok sila ng problema ng yung pagsabog ng Mount Pinatubo at talagang nasalanta yung kanilang mga farms dyan, yung mga agricultural farms nila. Pero ngayon nakabangon sila and they are producing more than the needs of the province itself. Iyan siguro ay mga leksyon na dapat na matutunan ng ibang mga probinsya upang mapalago din nila ang kanilang mga agrikultura. At sa larangan naman ng ang healthcare kasi ay isa sa mga paraan upang mabawasan o maibsan ang kahirapan. Sa parte naman ng healthcare, si Presidente Bongbong Marcos sa pangunguna niya ay nailabas natin ang universal healthcare, 100% ang implementation for the first time under the Marcos administration. Yung universal healthcare, 100% kay Bongbong Marcos. At ang PhilHealth ay ang coverage ng PhilHealth ngayon ay 30% ng iyong hospital bills. Dati 20%. Idagawa nating 30% yan under President Bongbong Marcos despite na walang additional premium payment. Kasi di ba ang plano nila Presidente Duterte noon itaas ang premium ng PhilHealth. Yun pala, napakalaki ng pondo ng PhilHealth na hindi na kailangan magtaas ng premium para magampanan nito ang tulong sa mga PhilHealth members. At gaya nga binanggit ko kanina, 100% na yung coverage ng PhilHealth. Ang ibig sabihin nito, kahit ikaw ay hindi nagko-contribute ng premium payments sa PhilHealth, covered ka na. Basta Pilipino ka, covered ka na. Punta ka ng hospital, automatic covered ka na ng PhilHealth. Di mo na kailangan ng maging ID card bearing member. Yun nga lang, kailangan mo lang mag-register. And kahit sa online lang. Kasi siyempre, paano ka mabibilang na Pilipino ka? Paano ka mabibilang doon sa magiging beneficiary ng PhilHealth kung hindi ka man lang mag-register? At yan naman, ang pag-register ay kahit online lamang tinatanggap nila. At marami ang idinagdag na benepisyo. Kagaya nung halimbawa yung dialysis. Dati, ang covered niyan ay parang 90 sessions lang. Ngayon ay ginawa nila parang mas mahigit pa. Hindi ko lang matandaan kung 120 or more than pa na coverage ng dialysis. At hindi lamang yon. Dati, ang PhilHealth walang libreng gamot. Ngayon ay meron ng libreng gamot, lalo na yung mga senior citizens na meron mga maintenance na gamot.
Ang kinakailangan lamang nila ay magrehistro, kahit online lang. Magrehistro na kinakailangan nila yung mga maintenance medicine. Yan ay binibigay na rin ng PhilHealth. So napakaganda ng implementasyon ng healthcare ni Presidente Bongbong Marcos. Marami pang iba.